Kababayan, umpisahan na ho natin ito. Kung matandaan niyo ho, si Gwanson 'di ba naging viral nga. Malunggay BC, shout out, watching from, Barcelona, Spain. Si Gwanson nga ho mga kababayan, naging viral ho mga bossing dahil doon sa paninigaw niya, o eto picture na lang ang papakita natin dito 'no. Kailangan lang natin i-connect ito doon kay Robin Padilla. Naging viral dahil doon sa paninigaw niya doon sa dalawang, mag-asawa 'no, parehas Chinese yata yun. Hindi naman ngayon nagpapaliwanag si Gwanson, kasi talagang, minura niya yung ano, yung yung tumingin sa kanya simula ulo hanggang paa, eh. Hindi ka naman naka-Rolex, hindi ka naman naka-Gucci, mata pobre daw ho mga bossing. Sabi ko kung sakali nauubo sa akin 'to sa harap ko, eto si Rowena Guanzon, makakatikim talaga 'to ng paninita sa akin. Ano, naka-Rolex, kahit papaano meron naman po tayong Rolex, may Gucci naman po tayo, dagdagan na natin ng Louis Vuitton, baka puwedeng sigawan din natin siya, mga kababayan. Ngayon, nagpapaliwanag etong si Gwanson, hindi naman puwedeng palagpasin daw ho yun mga bossing 'no. Hindi naman puwedeng palagpasin yun. Yun yung, 'pag inaalipusta ka na, wala akong nakita na inaalipusta siya. Ang sabi lang, kung ikaw ay may sakit, which is siya mismo ang nagsabi na sinabi sa kanya nung Chinese na, "Kung ikaw may sakit, mag-stay ka na lang sa bahay ninyo. Huwag ka ng pumunta sa mall o huwag ka ng lumabas o kung ano pa, para hindi ka makahawa." Sa'min po mga kababayan o miski sa ibang bansa, respeto ang tawag dun. Respeto sa kapwa upang sa gano'n ay hindi ka makahawa o hindi ka makapaminsala na ibang tao. Nagalit si Gwanson. Yun nga po yung pinagmulan ng pagmumura niya at pagsigaw-sigaw. Sabi ko parang ugali talaga ng mga DDS yung mga sisigaw-sigaw ano, yung mga mag-eskandalo kung saan-saang lugar. Walang pinipiling mga lugar ho, eh. Oh, walang mga pinipiling lugar, basta mag-eeskandalo ako, matapang ako, Gwanson ako, si Rowena Gwanson ako, kakayanin kita. Yun yung nakita ko dun, eh. Kaya kita, ganyan. Tapos akalain niyo ho, siyempre siguro mga bossing matatakot sa kanya yung mga kapulisan na tinawag niya, siya pa yung may ano, ganang magkaso. Ngayon, dine-defend ko nga yung ibang tao 'pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabi niya pa dito, "Napahiya talaga ako sa ginawa ng taong yun. Sabihan ba naman ako, 'Don't you have money to buy a mask?'" Yan ang hindi natin sigurado kung totoo ba o dinagdagan lang ni Rowena Guanzon. Puwedeng dinagdagan, puwedeng totoo, 'di po ba? Para magmukha lang kaawa-awa siya o siya yung biktima ho dito mga bossing. "Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust vexation and grave oral defamation last night." Ayan, 'di ba? Ang tanong, eh, baka natakot lang sa iyo yung pulis kaya 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 ganyan, 'di ba? Siyempre Rowena Guanzon ka, eh. Ngayon, mga bossing, eto na, talagang kailangan ko isama yun para pumasok ito at maintindihan nung iba. Si Robin Padilla, may sinasabi ho mga bossing, pinagtatanggol yata o gustong ipagtanggol si Rowena Guanzon, mga kababayan. Ano sabi ni Robin Padilla dito? "Walang sinuman na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit sinong Pilipino sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa, may ubo man o wala." Sabi lang naman Robin ay dapat nag-stay siya doon sa ano, bahay niya, 'no? Yun lang yung sinabi. Tsaka yung ano, dapat hindi ka na nasa mall kapagka may sakit ka. Kumbaga paalala nga yun, eh, 'di ba? Bakit ka pa gagala-gala, yan may sakit ka na dapat parang para ho sa akin mga bossing, para ho sa akin, bakit ka pa gala-gala 'no? Ayan may sakit ka na dapat nanatili ka na lang sa bahay mo para hindi lumala yung sakit mo. At saka dito ho mga bossing, kapagka yung mga paubo-ubo o kung saan man miski Estados Unidos, miski ibang lugar ho mga kababayan, 'pag paubo-ubo ka tapos hindi mo tinatakpan yung bibig mo, rude ka. Oo.
Baka hindi lang 'yun yung simpleng pagsabi na, takpan mo naman yung bibig mo or whatever ang sabihin diyan. Baka mas makatikim po ng masakit na salita. Kasi nga, hindi mo iniisip yung kalagayan o yung sitwasyon nung ibang tao, 'di po ba? Parang sarili mo lang ang iniisip mo dun. Oh, lalo na Binoy ha, galing tayo sa pandemya. Ang hirap ng pinagdaanan lalo na ang Pilipinas sa pandemya. Sa China o kung saan mang ibang mga lugar ho, mga bossing, eh, wala na nga hong COVID, pero mga naka-face mask pa ho. Wala pang mga ubo ho yun, ha, wala pang mga ubo ho yun, mga kababayan. Oh, eto kahit para ho sa'kin kahit anong pagtatanggol ng mga DDS dito kay Guanzon, mahihirapan sila, 'no? Mahihirapan ho. Sabi ni Music Stories, "Guanzon, puwede ka na dapat, dapat niya ka naman sa pagkatao." Sabi ni Caroline Makino, "Miski dito sa amin till now marami pang ang naka-mask." Correct. Sabi ni Sir Bench Uy, tama ang mag-asawa na sabihan siya, 'no, na 'pag umuubo." Oh, 'yun lang naman, Kay Robby Padilla, siguro susubok na ipagtanggol, bakit 'to, asset nila si Rowena Guanzon, 'di ba? Asset nila, Ewan ko siguro napapahanga po ang isang Robin Padilla kapagka pasigaw-sigaw ito pong si Rowena Guanzon ng bangag-bangag-bangag ang pangulo. Ang babaw naman. Dito sa work, sabi ni Jojo, 'pag may ubo ka, wear ka ng mask. Tsaka ho, dito sa eskwelahan ho, baka sabihin nung ibang mga DDS, puro kayo dito nasa ibang bansa naman kayo. Dapat i-apply din natin sa atin, ano? Dahil yan ay pagrespeto sa kapwa upang hindi mo, i-spread o ipakalat pa kung anumang virus yung meron ka. Pagrespeto sa tao yan, sa labas. 'No, kaya kahit kami nasa ibang bansa at lagi namin sinasabi dito sa aming lugar, kapagka meron kang ubo at sipon hindi ka na papapasukin, pahinga ka na para hindi kumalat, oh. Kailangan i-apply din ho natin sa atin, sa ating bansa mga bossing. Ngayon, eto pa yung isang napansin ko, pagkatapos ho nung araw na yon mga kababayan, napansin ko may post si Rowena Guanzon. Oho, may post si Rowena Guanzon mga bossing, kinaumagahan ho ito, Kasi po ang nangyari mga bossing, pagka-viral na pagka-viral po noon, eh, yung ayan, isa po tayo sa nagkomento patungkol doon sa, viral na video ni Guanzon. Mga kakamping din po, mga kakamping din po, binabanatan din po si Rowena Guanzon mga kababayan. Sabi ko, at wala na, tapos na, yung era ni Guanzon na papaniwalaan pa siya ng mga kakamping, 'no? Ngayon 'no, meron siyang pinapatamaan dito. Meron para ho sa'kin, ang dating nitong, post na ito ay may pagbabanta si Rowena Guanzon. Ano sabi dito? "Ang tagal kong nanahimik sa inyo. Unti-unti kong huhubaran yung mga pagkukunwari ninyo, mga ipokrito. Remember, kilalang-kilala ko kayo at alam na alam mga dumi ninyo, kaya huwag ako." Ayan. Sa tingin niyo ho mga bossing, 'no, sino yung pinaparinggan ni Guanzon dito o sino yung medyo pababalaho ito, asawa ni Babalu, ano? Sino kaya ang pinatutukuyan nila dito? Kasi meron din akong isang nakitang post mga kababayan para tumugma dito, kay Guanzon din may nakita akong, post dito ni Guanzon mga bossing na ang binabanatan niya naman is si Llamas. 'Di ba si Ronald Llamas, ayan nga, pati si Jesus Palsis, 'yan, may post na siya, 'di ba? Sabi ni Rowena Guanzon kay Palsis, kung ikaw lang din ang basis ng pagiging civilized, 'wag na lang," sabi. Kasi binanatan si Guanzon. Tingin ko etong post na ito mga bossing, para doon sa mga kakamping. Ano po, kasi wala, ayan talagang nag-viral si Guanzon at
hindi niya matanggap na binabanatan siya ng kahit sino. Dahil doon sa ako ang napansin ko, mas mata-pobre siya kaysa doon sa sinasabihan niya na mata-pobre. Oh, 'di po ba, mga kababayan? Diyos ko, eto si Guasyon, asan pa? Madami, eh, pati yung pagtatanggol na yan ni Robin Padilla, oh, meron pa, sandali lang. Si ano, meron pa nga akong nakita parang gusto niyang tukuyin na, um, merong ano, eh, merong iniirog o may kinakabit si eto may bago 1 hour ago, oh, cancel culture daw. Oh, sabi dito ni Rowena Guanzon, "Wag ninyo ako tinatakot ng cancel culture ninyo dahil hindi pulitika ang hanap buhay ko. Di ako mamatay kung di ako makatakbo o magkaposisyon sa pero, pilit na pilit si Rowena Guanzon na magkaroon ng upuan sa Kongreso, na kung maalala niyo ho mga bossing, nung 2022 election, hmm, meron ano yan P3 PW or whatever, PWD or something na ano, kung kailan ho nagkaroon ng upuan na napanalunan yung, party list nila, saka daw magsa-substitute si Guanzon? Yun ba yung hindi ano, hindi hindi pulitika ang whatever, whatever? Wag niyo akong tinatakot ng cancel culture niyo dahil hindi pulitika ang hanap buhay ko. Di ako mamatay kung di ako makatakbo o magkaposisyon sa prinsipyo na tinitindigan ko ngayon. Samantalang kayo ay gagawin ang lahat, manatili lang sa pwesto at umaasa na mananalo pang presidente. Sabi ni Annalisa Oso, ako na lang ata ang giginawin dito, may mga jacket na ay sandali, nandiyan ba sila ano? Oh, paki-jacketan daw kung nanonood man kayo, 'no, si Annalisa Oso. Wala, naghahanap ako ng comment section niya, eh. Yang buntis na security binastos din niya. Eh, parang gano'n na yung lakaran ni ano, ni Guasyon, gano'n na yata yung talaga ugali, walang pinipili na lugar, 'no? Basta magalit, magalit, okey na yun. Basta kailangan, eh, pasigaw lagi, buti ka hmm. Ngayon ho mga bossing, alisin na natin yan si Guanzon, nakakasawa naman yung pagmumukha niyan. Pero, ngayon ko lang ho napansin, na-realize mga kababayan, may karapatan pala ako, may may karapatan pala ako na sitahin si Rowena Guanzon, 'no? Eh, kung 4 ang suot ko diyan, puwede ko siguro sigaw-sigawan siya, 'no? Eh, kung yun lang ang magiging pamantayan niya, mga bossing, kung yun lang ang magiging pamantayan ni Rowena Guanzon para sitahin siya sa pag-ubo-ubo niya, eh